What's up YouTube friends? Once again, this is Biyahe ni Kin, here to go HR vlogger. So mga nakaraan nating video na pag-usapan na natin yung mga benepisyong maaari mong ma-avail sa SSS. For today's video, pag-uusapan naman natin ano naman ang mga benepisyong maaari mong ma-avail sa Pag-ibig o sa Home Development Mutual Fund. So pag-uusapan natin lahat ng mga benefits na pwede nyo ma-avail as active member hanggang sa kayo ay magretiro at the age of 60 or 65. So tara, pag-usapan natin. Na sa lahat, ano nga ba muna ang Pag-ibig Fund? So, ang Pag-ibig or stands for tutulungan sa kinabukasan ikaw, bangko, industriya at gobyerno. Officially, ito ay tinatawag na Home Development Mutual Fund or HDMF. Ang layunin ng Pag-ibig, matulungan tayong mga Pilipino karoon na matatag na kinabukasan pamamagitan ng pag-ipon, pautang at pabahay. So, ano-ano naman mga benepisyong maaari mo ma-avail bilang isang Pag-ibig member? Umpisahan natin sa pinakauna. Isa ito sa pinakamahalagang Pag-ibig benefit kung saan halos lahat ng iba pang mga benefit mo kay Pag-ibig ay dito magbabase. Umpisahan natin dito sa Pag-ibig Regular Savings Program. Pag member ka ng Pag-ibig, may regular savings ka. So, kung ikaw ay isang employed, may nababawas sa yung 200 pesos, yun naman ay tatapatan ng another 200 pesos ng iyong employer. So, ibig sabihin, meron kang 400 monthly savings kay Pag-ibig. Yung savings na yun ay nagkakaroon ng tubo. So, hindi lang basta ipon. Malago ito over time dahil sa yearly dividend. Pero alam mo ba, na maaari mong dagdagan ang iyong Pag-ibig contributions ng hindi lamang 200 pesos, ikaw magpasa ng request form sa iyong employer, dagdagan ang ibabawas na Pag-ibig contribution sa'yo. So for example, ang minimum nga na contribution ay 200, mag-request na gawing 1,000 pesos, same pa rin, ang ibibigay pa rin or ang itatapat pa rin na contribution ng iyong employer ay 200 pesos. So kung yan ang iyong gagawin, ibig sabihin mas malaking monthly Pag-ibig contribution ang iyong maiipon kay Pag-ibig. Mas malaking contribution, mas malaking dividends ang mangyayari niyan taon-taon. At noong 2024 ay nagkaroon nga ng 6.60% na dividends rate for the year 2024. Ibig sabihin, tumubo ang iyong Pag-ibig contributions ng nakaraang 2024 ng 6.60%. Pangalawang benefits naman na pwede mong ma-avail kay Pag-ibig ay ang Pag-ibig MP2 Savings Program. Kung yung Pag-ibig Regular Savings ay mandatory kung ikaw ay isang employed member, ang Pag-ibig MP2 naman ay voluntary. Ang Pag-ibig MP2 programs or ang Pag-ibig MP2 Savings Program may higher return compared doon sa normal na Pag-ibig Regular Savings. Kaya kung gusto mo na malakihang savings, ay pwede kang mag-enroll o mag-apply dito sa Pag-ibig MP2 Savings Program. Merong minimum of 500 pesos per month na pwede mong ihulog at wala silang naka-indicate na maximum. Ibig sabihin, kung magkano lang ang iyong gustong ihulog, as long as hindi siya bababa ng 500 pesos, dahil nga sa voluntary ito, ay hindi required na mag-monthly hulog ka. So for example, kung meron kang this month, pwede ka maghulog ng 1,000 pesos, wala kang pera the next month, pwede kang hindi maghulog since voluntary lang naman yan. At ang kinagandahan pa nito ay tax-free ang dividends na maaari mong makuha. For the year 2024 ay nagkaroon ng 7.10% ang dividends na nakuha sa Pag-ibig MP2. So mas malaki siya compared sa regular savings na 6.60%. For the Pag-ibig MP2, meron tayong detailed video about dyan. So panoorin nyo na lamang po iyon dahil nandun na naka-detailed yung registration, magkano magiging annual at iba pa. Anong benepisyo naman kay Pag-ibig at isa sa pinakakilalang benepisyo nila ay ang Pag-ibig Housing Loan. Kung ikaw ay may dream home, ay ang kaya mo na yan with Pag-ibig. So dito, pwede kang mag-loan sa pag ikaw ay bibili o magpapagawa ng bahay. Kaya kung gusto mo lang ng home improvement refinancing. So with the Pag-ibig loan ay to 6 million pesos ang pwede mong ma-loan. Meron itong affordable interest rate
na payable up to 30 years. Apat naman na benepisyo na pwede mo ma-avail kay Pag-ibig. Ito naman ay updated na to guys. Yung multi-purpose loan. So kung kailangan mo, naroon kang emergency or kailangan mo ng budget, ay pwede mong i-loan yung 90% ng total contribution mo o na nahulog mo kay Pag-ibig. Before yan, 80%. So just this year ay in-update nila or mas nilakihan nila up to 90% ng iyong total contribution plus dividends. Like I said kanina, kung mas malaki ang iyong contribution or regular savings kay Pag-ibig, ibig sabihin, malaki din ang iyong magiging savings at malaki ang iyong makukuhang multi-purpose loan kay Pag-ibig since nakabase nga ang loanable amount mo kay Pag-ibig sa 90% ng iyong total savings. Meron tong option terms na 1 year up to 3 years to pay. At merong mababa lamang na interest. 5 benepisyo, pag ikaw ay nasalanta ng bagyo or any natural calamity, ay pwede kang mag-apply ng Pag-ibig Calamity Loan. Sa Pag-ibig Calamity Loan naman ay mas mababa ang interest rate at ang mga easy payment terms. Ang pang-6 na benefits kay Pag-ibig ay yung Pag-ibig Lump Sum Maturity Benefit. Ito ay kapag naabot mo na ang retirement age mo, ay makukuha mo ang total contribution mo kay Pag-ibig as yung employer share at ang dividends or yung kita or tubo ng iyong regular savings. At alam mo ba na kung tuloy-tuloy ang hulog mo kay Pag-ibig sa regular savings nang walang tanggap from 1 year to 15 years or meron kang 180 contribution na tuloy-tuloy at walang gap, pwede mo siyang withdrawin. Tapos naman, kung meron namang gap, pagkatapos mong maghulog 20 years or 240 contributions, pwede mo na rin siyang i-withdraw. While sa Pag-ibig MP2 naman, ay after 5 years, pwede mo naman siyang i-withdraw kasama yung dividends ng iyong MP2 contributions. At ang panghuli, kung ikaw ay active member kay Pag-ibig at nawala ka or ikaw ay namatay, ang beneficiary mo ay makakakuha ng Provident Benefit Death Claim. Provident Benefit Death Claim, ito yung makukuha ng iyong beneficiary ang iyong total Pag-ibig contribution plus employer share plus dividends na earned. Tapos, din silang death benefit na cash assistance na one time. Nakadepende sa length ng paghuhulog mo kay Pag-ibig. Pero in the event na nag-request ka ng withdrawal or for example, after 20 years, retirement age, withdraw mo na yung Pag-ibig contribution mo, lahat-lahat ay hindi mo na maaaring ma-avail itong one-time na cash assistant na death claim. Yun po ang mga benepisyo na maaari nating ma-claim under Home Development Mutual Fund o Pag-ibig. Kung meron kayong mga tanong, mag-comment lamang sa bandang ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maging updated kayo sa aking mga susunod na video. Yun lang po at maraming salamat.